Nakadetain na sa pasilidad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay si Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ni dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang. Yan ay matapos siyang maaresto sa NAIA Terminal 3 kagabi. Ayon sa Bureau of Immigration, inaresto nila si Tony Yang alinsunod sa kanilang mission order dahil sa misrepresentation at pagiging undesirable alien. Sabi ng PAOK na meke umano ng impormasyon si Tony Yang para makakuha ng birth certificate dito sa Pilipinas. Antonio Maestrado Lim ang nakalagay sa kanyang birth certificate na inirehistro noong 2004. Ginamit daw ni Yang ang Philippine birth certificate para maiparehistro ang kanyang umanong kumpanya na Philippine Sanja Steel Corporation sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ayon kay House Quad Committee Co-Chairman Dan Fernandez, ang koneksyon umano ng naturang korporasyon sa mga iligal na pogo ang dahilan kung bakit iimbitahan nila si Tony Yang sa susunod na Quadcom hearing. Mamayang hapon, babasahan ng sakdal sa Valenzuela Regional Trial Court si dismissed Mayor Alice Guo para sa kasong graft. Bago nito humarap din si Guo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara kaugnay sa operasyon ng iligal na pogo. Balitang hatid ni Chino Gaston. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you Ito po. Ganito ang sagot ni Alice Guo nang alukin siya ng hopya sa gitna ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa mga pogo. Muling inungkat ang mga tanong kung Pilipino ba talaga si Guo, gayon din ang kanyang pagtaka sa bansa. Ipinakita pa sa kanya ang class pictures na galing sa report ng GMA Integrated News noong Hulyo tungkol sa mga nagsabing naging classmate nila ang dating alkalde. Can you please enlighten us who is in this picture? For that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. But would you agree with me if I would say, kamukha mo yung nasa picture? Ma'am, I will not confirm po. Gayon din sa larawang ito, nakuha raw mula sa isang Chinese newspaper noong manalo siyang mayor ng Bamban. Noong una sabi ni Guo, ang tatay daw niya ang binabati ng Chinese community dahil Chinese aniya ang kanyang tatay. Pero iba raw ang lumabas sa pagtatanong ng isang kongresista sa ibang marunong mag-Chinese. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Leal Guo of Bamban. Ma'am, wala pong ganun nakalagay. Kalaunan sabi ni Guo, Your Honor, hindi rin po ako masyado sure doon sa mga nakalagay. I think it's better po na kuha na lang po tayo ng isang translator po para doon talaga. Kasi andun din po yung name ko po, ang understanding ko po dyan. Kina-congratulate po niya ako, yung tatay ko. paulit-ulit ding tumangging sumagot si Guo sa mga tanong tungkol sa kaugnayan sa pogo at umano'y kasosyong sangkot umano sa money laundering at iba pang krimen. Sinagot mo nga na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Dahil sa paulit-ulit na hindi pagsagot sa mga tanong ng Kamara, binigyang babala si Guo. We will cite you in contempt. You are now detained in Camp Crame. Well, in fact, I will ask the PNP and the court why you were granted to be detained doon sa Philippine Custodial sa center. That will be your last warning. Kaugnay naman sa dating PNP chief na ayon kay PAGCOR official Raul Villanueva ay hinihinalang nasa payroll umano ni Guo, hiling ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbil, pangalanan na ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy nila. We are investigating 24 of our former chief PNP kung involved po sila. And we're not happy with what he said. Since he's under oath, he have to tell us kasi it affects the whole organization. Sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po,
PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forgot the name po. Mr. Chair, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session. Truth po. saan truth? Truth saan? Kung sa paano po ako pinaalis. Duda naman ni dating senador at dating PNP chief Ping Lacson, chismis lang ang sinabi ni Villanueva na may protektor ang mga pogo na dating hepe ng pulisya. Ganun pa man, sabi niya, kailangan pa rin i-verify ang impormasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang iba pang naging dating PNP chief. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. May magandang development daw sa paghahanap kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sabi ng PNP CIDG. Pero hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang kanilang operasyon. Binalaan naman nila ang mga taong tumutulong kay Roque para makapagtago. Pinaghahanap ngayon si Roque kasunod ng inilabas na arrest order ng House Quad Committee dahil sa pagtanggi niyang ipasa ang mga dokumento kaugnay sa sinasabi ng Kamara na biglang paglobo ng yaman ni Roque. Kabilang ang SALN, tax records, medical certificates at iba pa. Nauna nang iginate ni Roque na hindi niya ito ibibigay lalo't pribadong dokumento raw ito ng kanyang pamilya. Hindi raw siya magpapaaresto sa Kamara at hindi raw siya pugante. Binayo ng malakas na hangin ang ilang panig ng Lawag, Ilocos Norte. Mistulang nga nagsasayaw na ang mga puno. Apektado rin ang mga palay. Nababahala ang ilang magsasaka na baka malaglag ang mga butil ng palay na ngayon nasa flowering stage na. Habagat pa rin ang nakaapekto sa Ilocos Norte at sa iba pang panig ng Luzon at Visayas ayon sa Pag-asa. Hindi naman nagpapaulan na sa bansa ang binabantayang low pressure area na nasa Batanes area. Pero may tsansa itong maging bagyo. Apektado ng malakas na monsoon rains ang Ilocos Region, Zambales at Bataan. Posible po ang baha o landslide. Dahil din sa habagat, magiging maalon pa rin at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybayin ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan kasama na ang Kalayaan Islands. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsansa rin po ng ulan sa ilan pang panig ng bansa. Asahan ng mataas na tsansa ng ulan sa weekend lalo na sa bandang hapon at gabi. Posible ang heavy to intense rains. Uulanin din tayo rito sa Metro Manila ngayong araw, bukas hanggang sa Linggo. Abot sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng buhawi sa Cabatuan, Iloilo. Tumagal daw ng 30 segundo ang buhawi. Pinaka-napuruhan ang mga taga-barangay Ayaman, Takdagan, Sulanga, Hines Interior at Ganipaan, Olo. Mahigit 50 bahay ang napinsala. Nasira din po ang pananim ng ilang residente. Nangako naman ng tulong pinansyal ang mga LGU sa mga naapektuhan. Salamat, Connie. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Rojas sa Palawan dahil sa matinding pagbaha bunsod ng mga nagdaang bagyo. Base naman sa isinagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, tinatayang mahigit sa 13 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang mahigit naman sa 200 milyong piso ang inisyal na pinsala sa sektor ng agrikultura. Ang bayan ng San Vicente sa Palawan pa rin, isinailalim din sa state of calamity. Ayon sa San Vicente LGU, nalubog sa baha ang mga palayan at mababang barangay. Nasira rin ang ilang kalsada at bahay ng ilang taga-coastal areas. Idineklara ang state of calamity para mabilis na mabigyan ng relief goods at iba pang serbisyo ang mga apektadong residente. Pasintabi naman sa mga kumakain, 3 patay na baboy ang natagpuan sa tabing dagat sa San Andres, Catanduanes. Sa Baguio City naman, isang bahay ang nasunog. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Sunog ang gumising sa mga taga San Carlos Heights, Irisan, Baguio City kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog mula sa ikatlong palapag ng isang bahay. Tumagal ng halos 30 minuto bago naapula ang apoy. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy pa ring inaalam ang pinagmulan ng sunog. Sa La Trinidad, Benguet, huli sa bypass operation ang isang lalaking nagbebenta umano ng illegal na droga.
Nakuha sa kanyang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 6,000 pesos. Walang pahayag ang suspect na pinsan din umano ng isa pang drug suspect na nahuli noong Hulyo. 3 patay na baboy ang nakita sa dalampasigan ng Barangay Agoho sa San Andres, Catanduanes. Pasintabi lang po at nabubulok na ang mga bangkay nang makita noong nakaraang linggo. Hinala ng punong barangay, posibleng may sakit ang mga baboy at sadyang itinapon. Hindi pa malinaw kung saan galing ang mga baboy. Agad itong inireport sa Municipal Agriculture Office at inilibing. Panawagan ng punong barangay, sana ay hindi na ito maulit, lalo't deklaradong fish sanctuary ang bahagi ng dagat kung saan nakita ang mga baboy. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Mahigit 1.1 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang lalaki sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, nag-ooperate sa ilang barangay sa lungsod ang naarestang suspect. Inaalam pa kung sino ang source ng suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. 2 arestado sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Binangonan, Rizal. Nakuha sa kanilang mahigit 65 grams ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 447,000 pesos. Tinutugis naman ang isa pa nilang kasamahan na nakatakas. Batay sa investigasyon, 3 taon ng sangkot sa illegal drug trade ang mga naarestong suspect. Walang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naging emosyonal si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog nang ikwento sa Quad Committee hearing sa Kamara ang tungkol po sa ginawa niya matapos mapasama sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang emosyon nang humarap sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa Pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Dito, ikinuwento niya ang takot at hirap na dinanas sa loob ng 7 taon matapos siyang mapasama sa narco list ni dating Pangulong Duterte. Nagpakita pa ng mga video si Mabilog ukol sa lantarang pagbabanta umano sa kanya ng dating Pangulo. August 28, 2017 daw, nakatanggap ng tawag si Mabilog mula kay PNP Regional Director Bernardo Diaz na nag-imbita sa kanyang makipagkita kay nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame tanghali ng susunod na araw. Pero nakatanggap daw siya ng tawag sa isang di niya pinangalan ng police colonel. A PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Sa takot, nagpasya siyang magpunta sa Japan kinabukasan. Doon nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay General Diaz para tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent
that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag at nagbigay ng babala. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Tinanong ng mga mambabatas kung sino raw ang mga ipatuturo sa kanya. You were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh. Kaya naman mula Japan, dumiretso na raw si Mabilog sa Amerika at nag-apply ng political asylum kung saan siya nag-self-exile kasama ng pamilya. Tumanggi naman si Mabilog na pangalanan ang mga police official na nagmagan ng loob sa kanya, kaya ipinasulat na lang ito sa kanya ng mga mambabatas. Ang tingin ni Mabilog, politika ang ugat ng pagkakasali niya sa Duterte narco-list. Sa aming panayam kay dating Mayor Jed Mabilog matapos dumalo sa pagdinig, sinabi niyang wala na siyang balak bumalik sa politika sa 2025 at kung siya lang daw ang magdedesisyon, ayaw na rin niyang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na niyang mag-move on. Ayon naman kay Senador De La Rosa, bago raw mawala si Mabilog, nakatanggap nga siya ng tawag mula sa Noy Alcalde na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Pinapunta ito ni De La Rosa sa Krame at sinabihang titiyakin ang kanyang kaligtasan. Pero kalaunan, tumawag daw si Mabilog na hindi na siya pupunta dahil may nagpayo sa kanya. Ani De La Rosa, very incredible naman na pupuntahin niya sa Krame si Mabilog para patayin. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Diaz at Duterte, pati na ni Drilon at Rojas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbitahan ng House Quad Committee sa Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa susunod na pagdinig tungkol sa illegal na droga. Ito'y matapos sumulat si Congressman Duterte sa Quadcom chairpersons dahil may itatanong daw siya sa mga resource person. Kasama sa mga tatalakayin sa hearing ang mga umano'y extrajudicial killings na iniuugnay sa war on drugs noong administrasyon ng ama ni Congressman Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong Agosto, inimbitahan na rin ng Quadcom sa mga hearing ang dating Pangulo at rirespetuhin daw nila ang desisyon kung hindi siya dadalo. Arestado ang dalawang lalaking wanted sa magkahiwalay na kaso ng panggagahasa sa Antipolo, Rizal. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, pinosasan ang 41 anyos na lalaking ito dahil sa panggagahasa umano sa dalawang menor de edad na kapitbahay niya. Inaresto siya ng Antipolo Police pasado 1:00 ng hapon kahapon sa Andalusia Street, Sitio Dorado, Barangay San Jose, Antipolo City. Base sa investigasyon ng pulisya, taong 2018 nang mangyari ang panggagahasa sa nooy mga 10 taong gulang na mga biktima. Accordingly, dun sa kanilang lugar, ay kilala na nanghihipo or yung touchy itong lalaking ito, itong suspect natin. Until to the point na naghahasa niya yung dalawang bata. Magkakaibang araw po yun. Magkakapit-bahay lang sila, sir? Yes, magkakapit-bahay lang. Napag-alaman daw ng mga magulang ng mga biktima ang tungkol sa umunoy pangahalay nang ikwento ito ng kanilang kaklase. Siya ay dumulog dito sa WCPD natin at na-produce na natin yung mga documentary requirements, especially mga laboratory na nagpapatunay nga na ang mga biktima ay naghahasa. September 17 nang inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusado. Ayon sa pulisya, mismong asawa ng sospek ang nakipagtulungan sa otoridad para maaresto ang lalaki. Itinanggi ng akusado ang paratang. Kaya po ako kusang sumuko para ipagtanggol din po yung aking sarili na wala akong kinalaman sa
ibinibintang niya lang sa akin na kaso. Kasi kung hindi po ako susuko, magmumukha po akong guilty. Hindi po totoo mga paratang nila sa akin, ma'am. Sa isa pang operasyon ng Antipolo Police, dinakip ang 21 anyos na lalaking ito dahil umano sa pangahalay sa pinsan niya. Sinilbihan siya ng arrest warrant sa Peña Francia, Barangay Kupang sa Antipolo pasado alas 6 kagabi. Noong May 27 ngayong taon daw nangyari ang krimen ayon sa pulisya. Ang nature nito ay pinagsamantalan niya yung kanyang pinsan. There was an instance na nagkaroon ng party tapos nalasing sila parehas. Pero yung pinsan niya na babae, habang ito ay natutulog, accordingly, binuhat niya sa CR at doon niya pinagsamantalahan. Nakita raw ng ama ng biktima ang paglabas ng dalawa mula sa CR at agad siyang dumulog sa pulisya. Noong August 20, 2024 nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusado. Itinanggi niya ang paratang. Nakainom lang po pero hindi po ako lasing nun. Nilungan ko po siya pumunta ng CR po dahil po magsusuko daw po siya. Siya po yung nalasing nun, tas may nangano po sa kanyang lalaki nun. Tas tinulungan ko lang po siya makauwi. Wala pong totoo nangyari na ginahasa ko po siya. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station, nakakulong ang mga akusado na nahaharap sa reklamong rape at statutory rape. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas ng show cause order ang House Quad Committee laban kay Myla Roque, asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Cassandra Leong naman na iniuugnay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, bibigyan din ng show cause order dahil sa hindi pagsusumite ng dokumento. Muli siyang na-contempt at ipinalilipat sa kulungan sa Mandaluyong. Balitang hatid ni Bea Pinlac. The motion is approved. Ipinag-utos ng House Quad Committee ang pagpapalipat kay Cassandra Leong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong kasunod ng ikalawang beses na pag-cite in contempt sa kanya ng komite. May move that Ms. Cassandra Ong, because we have cited her in contempt, should be detained at the Correctional Institute for Women in Mandaluyong for a period of 30 days. So move, Mr. Chair. Inusisa sa pagdinig ang educational background ni Ong. Tinanong siya ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano na co-chair ng Quad Committee tungkol sa ani ay inconsistencies kung saan siya nag-aral sa ilalim ng alternative learning system. Nag-ALS ka, di ba? Yung nag-ALS ka, tama? Opo. Anong taon yun nag-ALS ka? Huwag mo sabihin na you double check naman. Pwede ba makalimutan mo kung nag-ALS ka, wala? At saka anong taon? 2016. 2016? Hindi ko po sigurado kung ano yung exact year. 17 yata. Okay. What school? I forgot na, Mr. Chair. Oh, Public school po siya. pwede ba yun? Na hindi mo alam kung saan school ka na-enroll for the ALS? Baka hindi ka nag-ALS. Baka sa ibang bansa ka nag-aral. You're lying, Ms. Cassandra Ong. Remember, you're now cited, previously you're cited in contempt, and I will once again cite you in contempt for lying. Bago ito inaprubahan ng komite, umapela muna ang isang mambabatas na isaalang-alang ang kalusugan ni Ong. Kalalabas lang ni Ong sa ospital noong September 10 matapos bumaba ang kanyang blood sugar at blood pressure habang nasa gitna ng pagdinig sa kamera. I believe, for humanitarian reasons, Mr. Chair, considering her ailment, we should reconsider this motion to detain her at the Women's Correctional, Mr. Chair. Or maybe, for that matter, we should let the medical team check on her whether she is fit. Because, Mr. Chair, if something happens to Ms. Cassandra Ong, that would be the responsibility of this committee, Mr. Chair. Ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, pwede pa ring masuri ng medical team ng Kamara si Ong habang nasa Women's Correctional siya. If she doesn't trust the medical director of the Women's Correctional, maybe we can ask that our own medical team from the House of Representatives go check on her, periodically.
Wala pang pahayag ang kampo ni Ong ukol sa pagpapalipat sa kanya sa Women's Correctional. Pero nauna nang sinabi ng abogado ni Ong na si Ferdinand Topacio na nais ni Ong malipat sa Women's Correctional imbis na mapahiya siya sa mga pagdinig ng Kamara. Ililipat si Ong doon pagkatapos ng September 26 kung kailan magwawakas ang period ng unang contempt order sa kanya ng Kamara. Nag-issue rin ang komite ng show cause order para kay Myla Roque, asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay dahil sa hindi pagtugon sa imbitasyon ng komite na nag-iimbestiga tungkol sa mga pogo. Pinagpapaliwanag si Myla kung bakit nasa dating partly owned na bahay nila sa Benguet ang utak ng isang malaking sindikato na pugante sa China. Since Myla Roque has been invited in the previous hearing and the documents being requested or ordered to Mr. Harry Roque with regards to the medical certificate of Ms. Myla Roque submitted in this committee, Mr. Chairman, I so move that we issue a show cause order for Ms. Myla Roque. Sinisikap naming kuhanan ng pahayag ang kampo ni Roque, pero dati nang itinanggi ni Harry Roque na may kinalaman siya sa iligal na pogo. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Friday, latest na mga mare at pare. Kilig ang netizen sa bagong online interaction ni Kailin Alcantara at Kobe Paras. Via Instagram story, nag-post si Kylie ng picture ni Kobe with caption na HBD at white heart emoji. Nirepost naman niya ni Kobe with matching emoji rin. Ganyan na ganyan din ang style ng birthday greeting ni Kobe para kay Kylie noong September 3. Hindi pa kinumpirma ng dalawa ang real score nila. Pero inamin ni Kylie sa Fast Talk with Boy Abunda na pinapasaya siya ni Kobe. Yellow rainfall warning sa Zambales. Inaalerto ng Pag-asa ang mga residente mula sa banta ng baha. Tatagal po ang yellow rainfall warning hanggang alas 2 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, dahil po yan sa habagat. Bip-bip-bip na abiso sa mga motorista, may nakaamba pong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 40 centavos hanggang 90 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Posible namang walang paggalaw o may pagtaas na hanggang 40 centavos sa kada litro ng diesel. Sa kerosene, posible ring walang paggalaw o may pagtaas na hanggang 20 centavos sa kada litro. Pwede pa yang magbago ngayong Biyernes na huling araw ng trading. Dahil daw ang pagtaas sa pagtapyas ng interest rate sa Amerika at sa nangyayaring gulo sa Middle East, partikular na ang mga pag-atake sa Lebanon. Update po tayo sa pagkakaaresto kay Tony Yang na kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Kausapin natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po sa inyo lahat. Pakikwento lang po kung paano naaresto itong si Tony Yang. May dala raw siyang malaking halaga ng pera nang maaresto sa NAIA? Ano siya, na-intercept natin yan kasama ng Bureau of Immigration and yung AFP dito sa NAIA. Siya ay galing ng CDO papuntang Manila. So, na-intercept nga natin siya. Kasi ano na siya, part na ng investigation natin siya sa Pogo dahil nga itong suspected Pogo hub na iniimbestigahan namin dyan sa Cagayan de Oro, siya yung lumulutang na may-ari. So with that, nagbuo na tayo ng investigating team para masubaybayan yung mga activities nitong si Yang Jianxin o mas kilala dito sa atin na Antonio Maestrado Lim alias Tony Lim tsaka Tony Yang. Nagulat nga tayo dun sa mga papeles na nakuha natin sa kanya kasi talagang gamit-gamit niya yung pangalang Antonio Maestrado Lim. Even dun sa firearms registration niya at dun sa permit to carry firearms niya, talagang Antonio Maestrado Lim ang gamit-gamit niya. Despite na siya ay isang banyaga at gamit-gamit niya yung kanyang passport
yung Chinese passport niya kung saan nandoon yung pangalan niya. Yung tunay niyang pangalan, yung Yang Jiangxin. Bukod po sa malaking amount ng pera na nakuha, may mga ebidensya pa po ba kayo nakuha kaugnay sa Pogo o sa illegal na Pogo? Ano kasi siya, no? Yung sa mga papeles doon sa mga negosyo niya, lumalabas na talagang nakapangalan yon sa Filipino name niya, no, sa Antonio Maestrado Lim, which is nung inimbestigahan naman natin, parang kay Alice Go din ito, ano, yung late registration. At siyempre, nag-assume siya ng Filipino name, yung Antonio Maestrado Lim, para doon sa mga dokumento niya. Kasi dito sa atin, talagang yung mga Pilipino kasi dapat 60% ang ownership ng mga negosyo. So siguro yun ang gusto nila para makopo nila yung mga negosyong tinayo nila. Kasi hindi lang naman isa o dalawa yung tinayo nilang negosyo. Marami talaga silang tinayong negosyo rito. At gusto nilang makopo, kaya yun ang ginagamit nila, nag-a-assume sila ng Filipino name para doon sa mga negosyong tinayo nila. Sa ngayon po ba masasabing may kaugnayan siya sa Bamban at sa Porac, Pogo? Sa mga dokumento kasi may mga nakita tayo, no, during the investigation na siya ay may connection sa Banban Pogo. At doon sa mga previous hearings na ginawa ng ating Senado, at even yung hearing ngayon sa Quad Committee na pinangunahan ni Congressman Ace Barbers at ni Congressman Dan Fernandez, lumulutang na yung pangalan niya, yung pangalang Antonio Maestrado Lim. Kaya lang, hindi talaga namin noong una, hindi namin ma-connect kung siya nga talaga yung kapatid. So sa ginawa nating investigasyon, lumalabas talaga na ang totoo niyang pangalan is Yang Jian Lim, alias Tony Yang, na matandang kapatid ni Michael Yang, na lumulutang ito sa investigasyon na ginagawa ng Senado doon sa Parmali, yung investigasyon noon, at yung sa mga drug investigation na ginawa ng Congress. Lumulutang na rin yung pangalan ni Michael Yang at yung ibang kasamahan niya doon sa Parmali. Ngayon po at nagkakabit-kabit na itong mga kasong ito, magbabacktrack pa po ba kayo? Baka involved pa sila sa mas nauna pang mga kaso dito sa Pilipinas? Oo, sa ngayon kasi ang ikakaso natin sa kanya yung nag-misrepresent kasi siya na siya ay isang Pilipino. So violation 'yan sa immigration code natin. Yung mag-misrepresent ka as a Pilipino, automatic undesirable alien ka. Tapos bukod pa doon sa mga dokumentong nakita natin, merong violations nung yung securities regulatory code natin, at yung of course yung paggamit niya ng alias, bawal 'yon sa SEC regulation natin, bawal 'yan. At yung money laundering aspect tinitignan din natin 'yan kasi nga maraming mga transaksyon na nangyari doon sa mga negosyo nila. Ano naman po update sa sinasabing kagustong sumuko na itong si Wesley Go? Mayroon na ho ba kayong bagong balita patungkol doon? Si Wesley, yung alleged na kapatid ni Sheila Go. Ni Alice Go, opo. May mga impormasyon pero siyempre hanggang hindi naman natin siya nakakaharap at hanggang hindi natin siya nakakausap o kung sino man yung kanyang ginagamit na filler o representative, then hindi pa tayo naniniwala sa mga ganong balita. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you rin, Rafi. Thank you po. Si PAOK Executive Director Yusek Gilbert Cruz. Arestado ang isang pulis matapos mag-amok sa isang burol sa Alabel, Sarangani. Batay sa investigasyon, bumisita ang sospek sa kanyang kaibigan sa barangay Poblasyon kung saan may burol. Sumali siya sa pustahan at nakipag-inuman. Ilang sandali lang daw ay nakipagtalo na siya sa kanyang mga kasamahan at bumunot ng baril. Umalis din naman ang sospek pero bumalik kalaunan. Doon na nag-report sa mga otoridad ang mga kaanak ng namatayan. Sinusubukan pang tumakas ng sospek pero nahuli rin. Binawi na rin ang service firearm niya. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na mahaharap sa reklamong unjust vexation. Paalala ng GMA Kapuso Foundation at Sparkle GMA Artist Center, mag-ingat po sa mga scammer.
May mga nagpapanggap kasi bilang taga-Kapuso o Sparkle para humingi ng donasyon. Hindi po humihingi ang Kapuso Foundation ng mga donasyon sa text messages o chat, kundi sa pamamagitan lang ng mga social media account at website ng GMA Kapuso Foundation maging sa Kapusong Totoo sa 24 oras. Nagpaalala rin ng Sparkle na huwag basta-basta maniniwala sa mga nagpapanggap na kanilang empleyado o opisyal na layong manloko at humingi ng pera. Hindi raw kailanman direktang manghihingi ng pera ang Sparkle. Huwag na raw pansinin at magbigay ng anumang impormasyon sa mga taong ito. Inspeksyon ng DTI at Quezon City LGU ang ilang pamilihan kung nasusunod ba ang umiiral na price freeze. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Connie, hindi pa napapanahon ang pagtaas o adjustment sa SRP ng ilang bilihin. Ito ang sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque nang tanungin siya kaugnay sa mga hiling na SRP adjustments ng ilang manufacturers. Sakop ng SRP ang mga basic necessities at prime commodities tulad ng bigas, pandesal, sardinas, sabon, noodles, bottled water at iba pa. Pati ang mga presyo ng Noche Buena items, masyado parang maaga para sabihin kung magpapatupad ng SRP adjustments dito. Pero isa sa alang-alang din daw ng DTI ang manufacturers at consumers sa pagdedesisyon tungkol dito. Pasado 8:00 ngayong umaga nag-ikot at nag-inspeksyon si Secretary Roque kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte dito sa Farmers Market Cubao at isang grocery store sa Farmers Mall. Tinignan nila ang presyo ng karne, seafood, bigas, mantika at mga delata na sakop ng umiiral na price freeze hanggang sa linggo. Pero sabi ng kalihim, bukod sa price freeze monitoring na linggo-linggo naman daw nilang ginagawa ng DTI, gusto din nilang kumustahin ang mga nagtitinda sa palengke at ipaalam sa kanila na nakahandang tumulong ang DTI sa kanila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Sa kanilang assessment, wala namang naging paglabag sa price freeze ang mga ininspeksyong tindahan. Of course, that's normal naman. They'll always say nalulugi sila kasi gusto nila ng price increase. But we also need to be sensitive to the needs of the consumer. So we need to really balance everything to be able to come up with the correct decision whether mag-increase ng price or not. Mga tinderang nakausap natin at nakausap natin ng DTI kanina sa kanilang inspeksyon. Sa ngayon ay ayos naman daw yung benta nila pero mas inaasahan daw nila na tataas yung kanilang sales pagdating na Oktubre. Connie? Salamat, Von Aquino. Tila eksena sa pelikulang paglipat ng pulis sa isang pickup sa Michigan sa Amerika. Napansin kasi nila na mabagal at hindi diretso ang takbo ng sasakyan. Sinensya nila ito pero hindi ito huminto. Nalaman na lang nakararanas pala ng medical emergency ang driver nitong lalaking senior citizen. Sinabayan ng patrol car ang takbo ng pickup. Naibaba pa ng driver ang bintana at bahagyang natakpan ang preno. Doon na nakalipat ang pulis. Tuluyan niyang pinahinto ang sasakyan at tinulungan ang driver. Dumating ang iba pang otoridad para bigyan ng first aid ang senior citizen at isinugod siya sa ospital. Ito ang GMA Regional TV News. Sako-sakong bigas ang humambalang sa kalsada matapos bumangga sa barrier ang isang cargo truck sa Uslob, Cebu. Sa Talisay, Cebu naman, sugatan ng isang chief tanod matapos tamaan ng bala ng baril sa ulo. Ang mainit na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa South Coastal Road sa Talisay, Cebu nang biglang pinasok ng isang motorsiklo ang inner lane. Nabundol yan ng puting pickup truck kaya ito sumimplang. Ganyan din ang sinapit ng dalawang rider na biglang pumihit sa inner lane ng kalsada. Hindi na nagawang magpreno ng kotseng nakabangga. Kapwa tumilapon at natanggalan ng helmet ang dalawang sakay ng motorsiklo. Walang isinampang reklamo kaugnay sa dalawang insidente matapos magkaayo sa mga sangkot na motorista. Kita sa CCTV ang kumpulan ng mga tao sa labas ng lamay malapit sa isang barangay hall sa Talisay, Cebu. Sa labas ng barangay hall, nakatayo ang dalawang tanod. Isa sa kanila ang chief tanod. Makikitang dumaan ang isang nakamotorsiklo na sinundan pa ng isang motorsiklo at huminto sa barangay hall. Hindi na nahagip ng video pero ayon sa pulisya, itinumba ng driver ang motor at nagpaputok sa direksyong kinatatayuan ng chief tanod. Bagamat nakapagtago ang biktima sa likurang bahagi ng nakaparadang sasakyan, tinamaan pa rin siya sa ulo. Tumakas ang sospek. Ayon sa Talisay City Police,
Natukoy nila ang suspect na si alias Chan sa tulong ng iba pang anggulo ng CCTV. Hinahanap na nila ang suspect. Positively identified si Chan and corroborate din po sa ibang testimony ng witness natin doon sa nakita na CCTV footage. I-review yung nakuha nating footages, no? Para ma-establish natin kung sino yung mga possible cohorts niya. Ayon sa pulisya, nasa stable na kondisyon na ang biktima. Kasong frustrated murder ang isasampang kaso laban sa mga sangkot sa krimen. Actually, yung ginawa ng ating suspect na yun ay hindi na tutuusin ay pangdamay yung ginawa niya, no? Paano kung natamaan yung ibang mga tao sa community natin? So, diskaril siguro yung pag-uutak ng suspect na to ba? Hindi siya cooperative, I mean. So, as I mentioned, no, na hindi talaga kami titigil, hindi namin siya mahuli. Sako-sakong bigas ang naggalat sa isang bahagi ng kalsada sa Oslob, Cebu. Mula yan sa tumagilid na cargo truck na bumangga sa barrier sa National Highway. Galing ang truck sa Cebu City at Panegros Oriental. Ayon sa driver ng truck, hindi umano gumana ang brake nang dumaan na sila sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Sa bigat ng karga, hindi na niya nakontrol ang minamanihong truck. Sugatan ang driver at pahinante. Patuloy ang investigasyon. Nabulabog ang drug bypass operation sana ng pulisya sa Mulo, Iloilo City. Nagkaroon daw kasi ng insidente ng pananaksak. 3 minor de edad ang biktima. Ayon sa pulisya, kadalasang alitan ng mga kabataan ang dahilan ng gulo. Minor de edad ang 2 sa 4 na itinuturong suspect. Naaresto ng isa sa kanila na sa maayos ng lagay ang mga biktima. Desidido naman ang mga kaanak nila na magsampa ng reklamo. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. May iniinunsyong panibagong serye ng Tigil Pasada ang mga grupong Manibela at Piston. Mangyayari po yan sa susunod na Lunes at Martes, September 23 at 24. Bahagi pa rin po yan ng kanilang pagkondena sa Public Transport Modernization Program at ilan pang issue. Ngayong umaga, nagkilos protesta rin ang naturang grupo sa harap ng tanggapan ng LTFRB. Wala pang komento ang LTFRB kaugnay sa anunsyo, pero una na nilang iginiit na tuloy ang programa. Kahit si Pangulong Marcos, sinabing hindi na po pwedeng maudlot ang programa dahil ilang beses na iyong napospone. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Dina, Zamboanga del Sur. Batay sa investigasyon, inutusan at binayaran ng biktima na putulin at tanggalin ang mga sanga ng isang puno. Kasama niya riyan ng isa pang lalaki. Habang nagpuputol daw ang dalawa, isang sanga ang sumayad sa live wire at nakuryente sila. Nahulog mula sa puno ang isa, habang sumabit sa sanga ang isa pang biktima. Pareho silang isinugod sa ospital. Dead on arrival ang lalaking sumabit sa sanga, habang nagpapagaling na ang kasama niyang nahulog mula sa puno. Wala pang pahayag ang pamilya ng mga biktima. Bagong-bagong balita, naglabas na ng arrest order ang Pasig Regional Trial Court laban kay dismissed Mayor Alice Go para sa kasong qualified human trafficking. Batay sa utos ng korte, ililipat si Go sa female dorm ng Pasig City Jail. Sabi ng PNP, susundin nila ang utos na ito pero iaharap muna nila si Go sa Valenzuela RTC ngayong araw para mabasahan ang sakdal para sa kasong graft na inilipat mula sa Capas, Tarlac. Nagmula ang kasong qualified human trafficking sa pagkakadawit ni Go sa illegal na pogo na sangkot umano sa iba't ibang krimen. Hindi po ito pwedeng piyansahan. Kasalukuyang nakadetain si Go sa PNP Custodial Center sa Quezon City. Isiniwalat ni dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña na tumatanggap umano ng 1 milyong piso kada linggo si dating PCSO General Manager Royina Garma noong hepe pa siya ng CIDG sa Davao City. Sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon, sinabi ni Osmeña na nakukuha raw ito ni Garma mula sa mga iligal na sugal. Kaya niya raw tinutulan ang pagkakatalaga noon kay Garma bilang hepe ng Cebu City Police. Kasabay ng hearing, ibinasura rin ng Ombudsman ang mga reklamong obstruction of justice at grave misconduct na isinampa ni Garma laban kay Osmeña noong 2018. Ayon sa Ombudsman, walang sapat na ebidensya laban kay Osmeña. Dismayado raw si Osmeña na hindi sila nagkaharap ni Garma sa pagdinig kahapon dahil gusto raw sana niyang makita ang reaksyon niya sa pagkakadismiss ng mga reklamo.
Sinusubukan pang kunin ang pahayag ni Garma tungkol sa mga aligasyon ni Osmeña. Hindi nakadalo sa pagdinig kahapon si Garma dahil sumasakit daw ang kanyang tainga at leeg. Sa Quadcom hearing noong September 12, ipinakontempt si Garma dahil hindi niyan masagot kung ano ang ugnayan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkakaroon daw ng tila second moon o pangalawang buwan ng Earth simula ngayong Setyembre. Batay sa pag-aaral ng American Astronomical Society, lalapit ang asteroid 2024 PT5 o tinaguriang mini-moon sa orbit ng ating daigdig mula September 29 hanggang November 25. Nitong Agosto lang nang madiskubre ang asteroid 2024 PT5 na may laking 10 meters. Hindi raw yan makikita sa kalangitan gamit ang mga mata lang. Kailangan pa ng telescope na ginagamit ng mga profesional para masilayan ang mini-moon. Mga kapuso, ano ang mas bet nyo na papaya? Yung hilaw na ipinangsasahog o yung hinog na matamis? Ay, ako yung pinangtitinola. Ay, hindi ko masyadong bet yung hinog. Ako gusto ko yung hinog. Ako rin yung hinog. Ano naman kaya ano kaya sa inyo kapag ganito ang shape ng papaya? Ayan sa Lawag, Ilocos Norte, agaw pansin ang inaning tanim ni Aling Alma. Ang bunga kasi ng papaya parang kamay raw o star ang korte. Bukod sa hugis, ikinagulat din ng hiwain yan at nadiskubring seedless o walang buto. Ayon sa Lawag City Agriculture Office, posibleng hindi na kumpleto ang fertilization ng papaya, kaya kakaiba ang kinalabasan na korte. Wow na wow! Happy weekend po! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 76 na araw na lang, Pasko na! Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.